Heto na naman tayo sa bagong video. Natatapos at tutuldok sa mga kahaka kung sino nga ba ang tunay na presidenteng bayani sa pinakamamahal nating bansa. Sino nga ba ang tunay na nagmahal, nag-alaga at nagpalago sa ating bayang sinilangan? At sino nga ba ang tunay na may malasakit sa ating mga Pilipino? Lahat ng yan ay ating bibigyang linaw dito lang sa channel na ito. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi na bago sa ating pandinig. Mula pagkabata, tayo ay pinaniwala na ang pagkakaroon ng martial law ay isang masamang banta sa ating freedom of expression at kailanman walang mabuting maidudulot. Bukod dito, tayo rin ay pinaniwala na ang ating kalayaan ay binigay at pinagbuhisan ng buhay ng isang tao na si Ninoy Aquino. Ngunit, siya nga ba ay isang tunay na bayani? Ayon sa Oxford Dictionary, ang bayani ay isang tao na tinitingala o iniidolo ng dahil sa kanilang katapangan, mga outstanding achievements at pagiging marangal o maharlika. Isa sa halimbawa nito ay ang mga sundalong nakikipagdigma para sa kanyang bayan. Para sa mga hindi nakakaalam na dapat ninyong malaman, noong taong 1915 hanggang 2009, binigyan ng parangal bilang recipient of the Silver Star at Gallantry ng US Armed Forces of the Far East si Commodore Ramon A. Alcaraz at tinawag pa siyang Father of the Philippine Marine Corps na inorganisa noong panahon ni dating Pangulong Ramon Magsaysay or Magsaysay Administration. Ayon sa kasaysayan, si Ramon Alcaraz ang nagkomando ng anti-smuggling operations noong panahon ng eleksyon taong 1965 kung saan inakusahan di umano ni Ferdinand Marcos ng smuggling ang re-electionist na si dating Pangulong Diosdado Macapagal na kanyang kalaban sa eleksyon. At dahil doon ay nanalo sa unang pagkakataon si Ferdinand Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas. Ayon sa American historian na si Alfred W. McCoy, sa kanyang sinulat na libro na si dating Pangulong Ferdinand Marcos daw ay patagong nakipagkita sa smuggler king na si Lino Bucalan at nagkasundo sila na ipahinto muna ang pagpapatrol ng mga Navy para kanilang hati ang kanilang kinikita. Ngunit pagkagayunpaman, noong January 11, 1966, ini-broadcast sa radio na isinama na si Alcaraz sa listahan ng mga korap na opisyal ng Pilipinas na nagbunga sa pagprotesta ni Alcaraz at pagpuna sa government's National Defense Policy na naging dahilan upang siya ay magbigay na ng ultimatum kung siya ay magre-retire o bababa sa kanyang katungkulan. Nang ang martial law ay nagsimula, si Alcaraz ay naging mas kilala bilang Filipino Veterans Cause for Equity na ayon sa American government. Ngunit, ito nga ba ang katotohanan? O baka meron pang ibang bersyon ng history na itinuro sa atin? Ayon sa isang manunulat na itago na lang natin sa pangalan na pahina, ang sinasabing historian na si Alfred W. McCoy ay isa talagang CIA Yellow Tards journalist na itinalaga upang sirahan ang imahe ni dating Pangulo Ferdinand Marcos. Katanungan, bakit nga ba nila ito ginagawa kay dating Pangulong Ferdinand Marcos? Ito ay dahil alam nilang si dating Pangulong Ferdinand Marcos ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na tumaliwas sa interes na gera na nais ng Amerika mangyari laban sa Asian nations. Alam ng Amerika noong panahon na iyon na hindi na welcome ang kanilang military base sa Pilipinas at nais ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na ang ating bansa na ang mag-take over nito. Kaya naman,
hindi gusto ng Amerika na siya ay manalo noong 1965 national election. Ayon sa Amerika, si dating Pangulong Ferdinand Marcos daw ay masyadong matalino at magiging isang malaking tinik sa kanilang domination sa Asian nation. Kaya naman, noong si Marcos ay nanalo, pinaimplementa agad ng CIA ang kanilang plano upang pabagsakin si Marcos sa pamamagitan ni Alfred W. McCoy. Ngunit pagkagayon pa man, sa loob ng 20 years ng pamamahala, si dating Pangulong Ferdinand Marcos ay laging nauuna sa pag-alam ng mga assassination plots, blackmail at iba pang plano upang siya ay pabagsakin. Sa kasamaang palad, si Marcos ay tumanda na at naging sakiti. Kaya naman, madali na rin siyang napasakamay ng CIA sa Hawaii at tinanggalan na rin siya ng kapangyarihan ng bagong Pangulo na si Cory Aquino. At doon na nagsimula ang trabaho ng mga Lopez na sira ng mga magagandang programa at proyekto ni dating Pangulong Ferdinand Marcos tulad ng public infrastructures na kanyang binuo sa panahon ng kanyang administrasyon. Isa sa mga proyekto ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na kinilalang the first catastrophe for the Filipino people's nature's wealth in power energy, the 8 geothermal power plants pilot project, ay napunta sa mga kamay ng mga Lopez at Aquino at ilang senador ng Amerika. At ngayon ay kanila na pinagmamay-ari ang geothermal electric plants at hydropower plant sa Pantabangan, Nueva Ecija at ilan pang parte ng Pilipinas. Nakakalungkot hindi nga ba? Sa lahat ng lugar na kontrolado ng mga Lopez, ang mga Amerikano ay nagtayo ng isang dam upang makagawa ng bukal na tubig para sa pagkonsumo at ibinenta ito sa mga Pilipino sa ilalim ng Administrasyong Ramos para sa isang $20 million na utang na pagbabayaran ng mga Pilipino. Mga minamahal kong kapatid, si dating Pangulong Ferdinand Marcos ay nagtrabaho para sa mga Pilipino. Ang mga kalabang iginagaya sa kanya ay nagtrabaho para sa mga Amerikano. Pangulong Marcos, ikaw ang tunay na bayani para sa mga Pilipino.